Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Dalangin ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan, malusog ang pangangatawan, pinagpapala ng Panginoon ng financial. At sa gitna ng mga pagpapala, kahit merong pagsubok, hindi po tayo nawawala ng pag-asa dahil yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nagiging instrumento yun ng Panginoon para lalo tayong lumapit, magtiwala sa Kanya, at lalo namang lumalim ang pananampalataya natin, tumatag sa ating pananampalataya. Nakaready na po ang inyong notebook, Bible, ganun din ang ballpen. Halika, samahan niyo po ako, tayo manalangin. Aming Ama, pinupuri ka po namin. Napakaraming bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo. Yung pinakamaliliit na bagay na madalas hindi po namin napapansin, binabaliwala namin, pero pag nawala na yung mga bagay na ito na doon lamang namin napapagtanto kung gaano palang napakahalaga ng mga bagay na ito. Marami pong salamat sa mga pangkaraniwang bagay na meron kami. Marami pong salamat, Panginoon, sa hininga ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng katawan. Salamat po, Panginoon, ang mga mata namin ay nakakakita. Ang aming mga bibig ay nakakapagsalita. Ang aming mga tenga ay nakakadinig. Salamat po sapagkat ang mga kamay namin ay naigagalaw namin nang wala kaming nararamdaman na kahit na anong sakit. Salamat sapagkat ang aming mga paa ay naihahakbang namin nang wala po kaming anumang nararamdaman na sakit. Salamat po, Panginoon, sapagkat mula ulo hanggang talampakan, kami ay malusog. Malusog ang aming pangangatawan, maayos ang aming pag-iisip, at salamat din po sapagkat hindi lang maayos ang aming pag-iisip, sapagkat ang aming espiritual na buhay ay pinalalago mo sa pamamagitan ng araw-araw na pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang mangunguna sa aming kalagitnaan. Ikaw ang magsasalita, Espiritu Santo. Ikaw ang magpapaalala, ikaw ang magtuturo sa amin. At ang lahat ng mga bagay na matututunan namin ay hindi lang magiging kaalaman, kundi ito ang maglalapit sa amin, Panginoon, sa iyo, hanggang sa panahon na kami ay gagamitin mo para sa kapurihan ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid, kaibigan, na ngayon ay kasama naming mag-aaral ng iyong salita. Patong mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga in-laws at mga apo. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, proteksyonan, at salamat sa pagpapala na patuloy naming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Ikinukumit po namin, Panginoon, ang pag-aaral na ito para sa kapurihan ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sino si Jesus? Ito po ang pamagat ng ating pag-aaral. Sino si Jesus? Sino si Jesus? Sa Genesis, si Jesus ang manlilikha at siya ang ipinangakong Mesaya. Pagdating naman sa aklat ng Exodus, bakit natin tinitingnan kung sino si Jesus mula sa mga aklat sa 66 books of the Bible para makita natin kung sino talaga si Jesus. Hindi ayon sa sinasabi ng kapitbahay mo o sa tinuturo ng ibang relihiyon, kundi makikilala natin si Jesus kung sino talaga siya ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos. Sa Exodus, ipinakilala si Jesus bilang Passover Lamb. Kung ngayon lang po kayo nakapag-tune in, at yung mga konseptong sinasabi ko ay hindi nyo po alam, bagong-bago sa inyo, marami po tayo mga past episodes na pwede nyo pong balikan. Pumunta lang po kayo sa page ng Living Faith in Jesus Ministry at lahat po ng mga recorded messages natin ay andoon. Mapapag-aralan natin, mababalikan natin, lalo kung hindi natin naiintindihan. So sa Exodus, ipinakilala si Jesus bilang Passover Lamb. Pinakilala si Jesus bilang bread of life. Pinakilala si Jesus bilang life-giving water. At pinakilala din siya bilang tunay na
tabernakulo. At dito po tayo natigil ng pag-aaral natin last Friday. Nakita po natin na ang meaning ng tabernacle ay dwelling place or tent. Sa Old Testament, meron pong inutos ang Panginoon kay Moses na magtayo siya ng tabernakulo. Ang ibig sabihin po dun sa tabernakulo ay andoon ang presensya ng Panginoon. Kaya yung tabernakulo, inilagay yun sa gitna ng kampo ng mga Israelita na ang sinasabi ng Panginoon, ang Panginoon dapat ang maging sentro ng ating buhay. Ang Panginoon, hindi mo siya pwedeng sa tabi-tabi lang kapag may oras lang ako. Hindi po, dahil dapat ang Panginoon ang sentro ng buhay natin. Kahit anong pagsisikap mo sa paghahanap buhay, kung hindi ang Panginoon ang sentro ng buhay, para ka lang nag-iipon sa basket na butas, nag-iipon ka sa basket na butas, kala mo marami ka nang naipon, pagtingin mo, wala ka palang naipon kasi naglalagay ka lang sa basket na butas. Malibang ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay, lahat po ng ginagawa natin sa mundo ay walang kabuluhan. So sabihin ng iba, busy nga ako dami kong ang ginagawa. Sabi po ng mga Pilipino, kung gusto, merong paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ka walang oras para magdasal, kaya ka walang oras para sumama sa Numa at Some para mag-aral tayo ng salita, kaya ka walang oras para magpunta sa church, kasi hindi mo priority ang Panginoon sa buhay mo. Hindi siya ang sentro ng buhay mo. Dahil kung siya ang sentro ng buhay mo, meron kang oras sa Kanya. Gagawa ka ng oras para sa Panginoon. Ang tabernakulo po na itinuro ng Panginoon kay Moses kung paano ito gawin, ay meron pong mga kasangkapan sa loob nito. Kaya maraming mga tao ayaw sa katotohanan kasi nabuhay na sa kasinungalingan. Pero ngayon, dadalhin sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ang katotohanan. So meron pong tabernakulo at yung tabernakulong yon ay nasa gitna ng kampo ng mga Israelita na ang ibig sabihin, ang sentro ng kanilang buhay, ng kanilang hanap buhay, ng kanilang pagsamba ay ang Diyos. At yung tabernakulo po, meron po siyang 3 bahagi at meron po mga kasangkapan. Titingnan po natin yung mga kasangkapan sa tabernakulo. Tingnan nyo pong maigi yung ating PowerPoint, andyan po yan, makikita nyo. So makikita po natin na ang una pagpasok mo doon sa, hindi pa to sa loob ng tabernakulo, doon pa to sa labas, may makikita kang isang altar. At ang tawag sa altar na ito ay burnt offering. Ang burnt offering o pagsusunog ay isa sa paraan ng pag-aalay na ginagawa noon at hanggang ngayon sa ibang mga lahi at ibang pananampalataya, nagsusunog pa rin sila ng hayop o yung iba kagaya nung nabalitaan nung nakaraang 2 buwan ata, merong isang lalaki, siya ay isang leader ng kulto. Dahil yung lola niya, sinasaway siya sa kanyang ginagawa. Alam niyo yung ginawa nila? Parang lahat ay napaniwala. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng 20-something plus lang na lalaki. Ang sabi niya, yung lola natin, sunugin natin. Kaya tinali nila yung kanilang lola at sinunog. Kaya meron pa rin po hanggang sa ngayon mga paniniwala o pananampalataya o mga gawi kung saan sinusunog ng buhay ang isang hayop o ang isang tao. Ang salita pong burnt offering, ang ibig sabihin po nito ay ascend. Yung parang umaakyat or literally to go up in smoke. Kaya kapag merong pong burnt offering, kapag merong handog na sinusunog, yung kanya pong usok umaakyat sa kalangitan, ascend. Ang usok na mula sa alay ay umaakyat sa langit at para po siyang personified na naaamoy ng Diyos, exuding aroma to the Lord. Kapag merong pong burnt offering, merong sinusunog na hayop, yung kanyang usok umaakyat sa langit
At kapag yung nag-alay noon ay tama ang kanyang paraan ng pag-alay, malinis ang kanyang puso, malinis ang kanyang damit, yung usok na yon ay umaakyat sa Panginoon sa langit at nagiging mabangong samyo yun sa Panginoon. Parang kanina pagpunta ko dito, hindi ko alam bakit ang aga-aga doon sa kanto namin may tindahan doon. At yung tindahan nila may barbecue. At wala po silang proteksyon. Na bukas yung kanilang pagbabarbecue. Kaya yung usok sa lahat ng dumadaan doon, pag nakaalis ka na doon sa lugar na yon, pag alis mo, amoy barbecue ka na. Kaya nung naamoy ko po yung amoy barbecue, para akong nagutom. Kasi para ang sarap-sarap ng kumain. Kaya ganun po yun. Pag nagkakaroon po ng alay, sinusunog yung hayop, yung usok noon umaakyat sa langit, parang tao, inihahalin tulad ang Diyos, naaamoy niya yung usok at yung usok na yon ay isang mabangong samyo sa Panginoon. Sige, samahan niyo po ako. Buksan niyo po yung inyong Bible sa Leviticus chapter 1 verse 9. Leviticus chapter 1 verse 9. Nahanap niyo na po ba yung Leviticus chapter 1 verse 9? Ang sabi po ng Leviticus chapter 1 verse 9, you are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. Ang turo ng Panginoon kay Moses, na ituro niya dapat sa mga pare, kapag sila ay magkakaroon ng alay, burnt offering, yung alay na susunugin, kailangan huhugasan muna yung lahat ng mga lamang loob, pati yung legs, sa pamamagitan ng tubig. At ang pare, lahat ng mga lamang loob at yung legs, susunugin yon sa altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. Sa altar na ito, pagpasok nila, bago pa pumasok sa tabernakulo, dadaan muna sila sa altar. At yung altar na yon, sunugan ng mga hain. Sa altar na ito, iaalay ang mga hayop. Susunugin ang mga laman loob, susunugin ang legs, maliban sa balat. Ang altar ay walang kahulugan kung walang alay. At ang alay naman ay walang halaga kung ang nag-aalay ay walang pananampalataya. Kaya kahit merong altar doon, kung wala namang iaalay, wala siyang silbi. Merong altar, merong alay, pero kung ang tao naman na nag-aalay ay hindi tama yung kanyang puso, hindi tama yung kanyang kasuotan, hindi niya sinunod yung prescriptions ng Panginoon, wala rin siyang ahalaga. Tingnan niyo po yung awit 51 verse 16. Ito po ang sinabi ni Haring David. Hindi mo nanais ang mga handog. Di ka nalulugod sa haing sinunog. Kasi yung mga tao, para magkaroon ng pagtatakip yung kanilang kasalanan, hain na lang sila ng hain, offer na lang sila ng offer ng mga sacrifices. Pero yung mga ginagawa nilang sacrifices, they are just going through the motions, wala nang kahulugan sa kanila. Kapag yung isang bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay wala nang kahulugan, nakasanayan na lang natin, going through the motions na lang tayo, hindi doon nalulugod ang Panginoon. Ba't ka nagsisimba? Wala. Kailangan ko lang magsimba eh. Bakit ka nagbibigay ng tithes mo? Wala lang, gusto ko lang magbigay. Dapat po, yung ginagawa natin para maging kalugod-lugod sa Panginoon, para maging mabangong samyo sa Panginoon, nanggagaling sa puso na malinis, sa puso na maayos. Tingnan niyo po yung Psalm 51 verse 17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Kaya sa Old Testament, yung mga tao, nagsasakripisyo sila, sinusunog ng pare yung mga inihanda nilang mga hayop para magkaroon ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Pero yung dumating na sila sa punto na nagsasakripisyo sila, pero yung sakripisyo nila, wala nang kahulugan. Kaya ang sabi ni David, higit dun sa mga sakripisyo, yung pag-aalay ng mga hayop, ang gusto ng Panginoon na handog
yung mapagpakumbabang puso, yung pusong nagtatapat sa Panginoon. Ipinakita ng burnt offering na ang Panginoon, dahil ang mga Israelita, ang kanyang piniling bayan, ay nagkasala laban sa kanya, ang nais ng Panginoon na muling manumbalik yung mga Israelita, yung piniling bayan niya sa kanya. Pero merong conflict. Kasi yung kanyang bayan, yung mga Israelita, nagkasala, sila ay makasalanan. Pero ang Diyos ay hindi nagkasala kahit kailanman at hindi siya pwedeng magkasala. Isa sa mga bagay na hindi pwedeng gawin ng Panginoon na magkasala dahil siya ay banal. Pero para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan, kailangan ng alay. Yung alay nga po yun. Kaya sa pagpasok pa lang dun sa tabernakulo, merong altar, a burnt offering. At ang tanging paraan para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan ay kamatayan ng hayop. Sa Old Testament actually, hindi nagkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Tinatakpan lang ang kasalanan. Yung hayop, sa pamamagitan ng sakripisyo ng hayop, natatakpan ang kasalanan ng tao. Ang hayop ang nagiging kapalit ng tao. At dito sa altar, sinusunog ang hayop. At ito po ang paglalarawan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus para sa ating kasalanan. Kaya lahat po ng mga larawan, mga shadows, anino ng Old Testament, lahat po ito ay nagpo-point towards Jesus. At ang kamatayan ni Jesus, ang pag-aalay ng kanyang buhay, ay ang huling alay na pwedeng gawin ng tao para magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan. At ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo bilang alay natin ay sapat na para sa kasalanan. Pag sinabi po nating sapat na, wala itong kulang. Pag sinabi natin ang isang bagay ay sapat na, wala ka nang dapat idagdag. Ganun nga po mga kaibigan at kapatid. Nung si Kristo, 2,000 taon na ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Dapat tayo ang nagkasala, tayo ang mamatay, tayo ang ipako sa krus. Pero ang God the Father, nagbigay siya ng paraan sa Old Testament hayop. Pero pagdating sa New Testament, hindi na hayop. Yung kanyang bugtong na anak, kusang isinuko yung kanyang pagka-Diyos at namatay doon sa krus, kapalit natin. Yung ginawa pong yun ni Kristo ay sapat na. Ang kailangan lamang po nating gawin, kilalanin yung kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. At nagbibigay siya sa atin ng regalo. Malapit na po ang Pasko at marami po ang naghahangad. Lalo na yung mga inaanak na hindi na pamaskuhan ng 2 taon ng kanilang mga ninong at ninang. Naghahangad ng regalo, naghahangad ng aginaldo. But the best present that we can receive this Christmas or even before Christmas time ay yung kaloob, yung regalo, yung present, yung gift ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi mo na kailangan pang maglakad ng paluhod mula dun sa papasok na simbahan hanggang sa altar para mabawasan ang iyong kasalanan. Hindi mo na kinakailangang pahirapan ng iyong sarili sa pamamagitan ng paglalatigo o paglalakad ng nakapaa sa tindi ng sikat ng araw para mabawasan man lang yan ang iyong kasalanan. Dahil kay Jesus, kung kikilalanin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi lang matatakpan ng iyong kasalanan, hindi lang mababawasan ng iyong kasalanan, patatawarin ng Diyos, ng ating Amang nasa langit ang iyong kasalanan dahil sa ginawa ni Kristong pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus kapalit natin bilang makasalanan. Kaya kung gusto mong maranasan o tanggapin yung kaloob na ibinibigay ni Jesus, samahan mo ko, manalangin tayo. Dahil ang Diyos, nais niya na hindi ka mapahamak.
Ang nais ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng Panginoon. Ano man ang ginagawa mo, sandali, bitawan mo yan. At mag-focus ka sa Panginoon. Subukan mong ipikit ang iyong mata. Alalahanin kung gaano naging kasama ang iyong buhay. Marami kang sinaktan, maraming beses ka rin nasaktan, maraming beses ka nagsinungaling, nagtakip-takip ng kwento, maraming beses kang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero habang buhay ka, merong pag-asa. Dahil ang Diyos, patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala. Kung aaminin mo na ikaw ay makasalanan. Kung sasabihin mo, Ama sa langit, inaamin ko na ako ay makasalanan. Dahil sa tiyan pa lang ng nanay ko, makasalanan na ako. Ngayong gabi, narinig ko na pwede mo akong bigyan ng buhay na walang hanggan kung aaminin ko ang aking kasalanan. Kaya ngayon, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan. At sa pamamagitan ng iyong salita na napakinggan ko, Jesus na namatay doon sa krus para sa aking kasalanan, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Salamat dahil ako ay pinatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po, Ama, sapagkat ngayon binigyan mo ako ng bagong buhay. Hindi lang bagong buhay ang ibinibigay mo sa akin, bagong simula. Ang lahat ng hindi maganda, nakaraan na yon, nakalipas na yon. Ngayon, binibigyan mo ako ng panibagong simula. At hindi lang bagong simula, binibigyan mo rin ako ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. At kung ikaw ay kasama naming nanalangin, patuloy mong ipikit ng iyong mata. Kung pwede mong itaas ang iyong kamay diyan sa kinalalagyan mo bilang tanda ng pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, ipapanalangin ka namin. Hallelujah. Kilala mo, Panginoon, ang mga lalaki at babae na ngayon ay nagsuko ng kanilang buhay sa iyo sa pamamagitan ng pag-amin na sila ay makasalanan, sa pamamagitan ng pag-amin na walang magagawa sila para magkaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, hipuin mo sila. Hipuin mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, at maranasan nila, Panginoon, ang kakaibang kapangyarihan mo na ngayon ay kumikilos, na ngayon ay dumadaloy sa kanilang mga katawan, na ngayon ay dumadaloy sa kanilang puso, na ngayon ay dumadaloy sa kanilang buhay. Dalangin ko, kagaya ng bagong silang na sanggol, magnasa sila, Panginoon, na manabik sa gatas, at ang gatas na kanilang iinumin ay ang iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, sila na ngayon ay ipinanganak sa iyong kaharian, ay manatiling malakas, manatiling matapat, at nagpapatuloy sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sabay-sabay nating sabihin, si Jesus ang Panginoon at siyang naghahari sa Pilipinas at buong mundo. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, habang tayo ay nabubuhay.